Kailan ba tayo magpaparehistro mga kaibigan ng motor kung wala pa yung plaka natin at conflict yung plaka natin dun sa ORCR or magkaiba? Mga kaibigan, makikita po niyan dito sa ating OR. Tara, pag-usapan natin. Good morning and good day sa atin mga kaibigan. So mabilisan lang to ha. Kailan ba tayo dapat magparehistro? Kasi meron tayong nakita at meron tayong napanood na natikitan siya na unregistered yung kanyang motor kasi daw hindi daw narehistro to at magmumulta siya ng 10,000 to 12,000 pesos. Ngayon mga kaibigan, ganito. Ang kanyang motor mga kaibigan, pinarehistro niya last year ng September. So ibig sabihin niyan, ang kanyang number ay 9. Tapos mga kaibigan, biglang dumating yung plaka niya. So dahil dumating yung plaka niya ngayong August, okay, so malinaw yan na ngayong August dumating yung plaka niya, ikinabit na niya or inilagay na niya yung kanyang plaka. Kaya lang, ang naging problema, pagdating sa checkpoint, nakita ng LTO or ng enforcer doon na ang kanyang plaka ay 7. Tapos ngayon ay 8 na or August na. Di ba dapat ang 7 ay July? Ngayon, dahil doon natikitan siya ng unregistered yung kanyang motor. Dahil dyan, wala siya nagawa at kinuha lang yung ticket. Dahil doon, maaari siyang magmulta kung hindi siya magko-contest sa LTO. Mga kaibigan, ito yung senaryo na nangyari sa kasamang riders natin. Pero kung nakita niya, mga kaibigan, so disclaimer lang hindi naman sinasabi na hindi niya napansin o hindi niya nakita kung kailan dapat ang susunod na rehistro niya. Baka mamaya kasi medyo siya natakot o na-pressure kaya hindi niya masyado napansin na hindi pa pala expired ang kanyang rehistro kaya dapat hindi siya natikitan. Kasi mga kaibigan, kung nagparehistro ka last year ng September 2022, may makikita po kayo dito sa OR ninyo kung kailan yung susunod yung rehistro. Makikita nyo po yan dito. Sa may side na to o sa may babang to, makikita po yan dito kung kailan ang susunod yung rehistro. Kasi mga kaibigan, lagi yung tatandaan, ang rehistro ng ating sasakyan ay 1 year po yan. Huwag pong lalampas dapat ang 1 year yan. Kasi kapag lumampas ang 1 year yan, automatic po yan, ay magkakaroon ng penalty at pwede kayong magbulta ng unregistered yung motor. Pero sa kanyang case o sa kanyang senaryo mga kaibigan, dumating yung kanyang plaka na hindi tugma dun sa kung kailan siya nagpaparehistro. So, ang kanyang original na registration ay September. Ibig sabihin 9. Dumating yung plaka ay 7 yung tulo. Kaya ang tingin ng LTO o ng enforcer ay unregistered yung kanyang motor. So ngayon mga kaibigan, gusto ko i-point sa inyo na kung sakasakali dumating yung pagkakataon na na-checkpoint tayo, hanggat maaari tignan nyo yung registration, okay? So kung meron po nakalagay dyan kung kailan dapat ang susunod na rehistro nyo, yun po ang susundin natin. Whatever kung may dumating na mas maagang plaka. Lalo na kapag hindi tugma doon sa ating registration last year sa ngayon. Sana malinaw po tayo dun sa sinabi kong yun. Ngayon, halimbawa na lang ganito. Para hindi tayo masyadong masita sa checkpoint or excited kasi tayo magkaroon ng plaka. Kung dumating po yung plaka natin na hindi tugma doon sa certificate or registration natin o registro natin last year, mas maganda, huwag mo muna ilagay. Para sa akin kasi nagkakaroon pa kasi ng conflict yan mga kaibigan Diba? May plaka ka, ito yung plaka mo 7, pero yung registro mo ay 9. So, sa unang tingin, unregistered po talaga. Pero pag tinignan mo yung dokumento, hindi po siya unregistered. Kaya payo ko lang po, huwag po muna nating ilagay ang ating plaka kung conflict po doon. Pero kung halimbawa naman mas malayo pa, halimbawa naman September or 9, tapos dumating yung plaka mo ay 0 yung dulo, okay lang yun. Hindi masyado pansinin yun. Ang problema kasi, kapag hindi tugma ngayon, sa buwan na to, yung registration mo papunta doon sa plaka. Kaya mas maganda alam nyo po kung kailan yung registration nyo at yung tip ko nga po sa inyo, huwag nyo muna ikakabit yung plaka ninyo kung sa tingin nyo ay magkakaroon kayo ng problema sa LTO. Okay, so mga kaibigan, nagbigay lang ako ng konting payo sa atin at sana lagi nyo tatandaan, meron dito yung mga bagong registration, meron dito nakalagay kung kailan tayo susunod na magpaparehistro ng ating mga motor. Okay?
So, paano mga kaibigan, yun lang. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi kasi alam niyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye! Thank you.